Ano ba ang pinakamagandang business strategy ngayong 2026? But before I tell you these business strategies, is gusto ko munang magkaroon tayo ng konteksto. Marami sa mga business owners ngayon ang nagnenegosyo na ginagaya lang nila yung estratehiya nila kung ano yung mga nag-i-exist ngayon sa nakikita nila sa cellphone. Kung ano yung nag-i-exist sa marketplace, kung ano yung nag-i-exist sa mga kapitbahay nila, ito na rin yung strategy ginagawa nila. Hindi lahat ng estratehiya ay magwo-work para sa'yo. Kahit masabihin natin na updated ito at ito yung current na ginagawa ng karamihan, hindi ibig sabihin nito ay magwo-work din ito sa negosyo mo. Gusto ko munang matutunan mo na ang bawat strategy ay subjective pa rin. Ibig sabihin, hindi ko mababanggitin ko ngayon ang strategy ay ito na yung mga magwo-work sa'yo. Pero po pwede mong i-check ang process ng negosyo mo at baka sakaling mag-work itong mga strategy babanggitin ko sa inyo ngayon. First business strategy, especially for the food and services business. This 2026, you start to create your ads. Whether sa TikTok yan or sa Facebook yan. Yes, ngayong taon na to, kinakailangan ka ng mag-advertise sa social media. Kinakailangan mong mag-engage sa mga content creators na ang niche nila is yung services or business na meron ka ngayon. Bakit ganon? Kailangan talaga nating gumastos ngayon sa marketing kasi mas marami ng oras ang ginugugol ng tao ngayon sa cellphone at karamihan ng tao ngayon sa Pilipinas ay may cellphone na. So, ibig sabihin, kung hindi ka nila nakikita sa cellphone nila, sa social media nila, ibig sabihin, non-existent ka even in their reality. Because yung algorithm ng tao ngayon, that is their current reality. So, anong ibig sabihin? Kinakailangan mo nang gumastos sa marketing. Kailangan mo mag-ads. Kailangan mong gumawa ng magandang creatives. Or better, if you can be a social media content creator this 2026, mas maganda yon. Pero ang sinasabi ko sa inyo mga boss ay kung hindi mo pa nagagawa itong mga bagay na to, definitely nasa wrong direction ang pagninegosyo mo. Number 2 strategy ngayong 2026 is you have to join two communities. May mga community na ngayon or group na kung saan kabilang ang negosyo mo. Kinakailangan mong mag-engage sa kanila at magpunta sa mga community groups na ito. Bakit ganon? Sa community kasi, sila ang mas nakakaalam kung paano papalalakasin ang negosyo mo dahil pare-parehas nga kayo ng negosyo. So sa community, magkakaroon ng mga exchange of ideas, exchange of resource, at iba pa. So ngayong 2026, kailangan mong mapabilang sa community or group na kung saan nandito yung industriya ng negosyong kinabibilangan mo. Kung nasa food business ka, may community na all about food business. Kung nasa services business ka, may community na about services business. Or, meron ding community naman na nagkikater ng food and services business. So, ibig sabihin, kailangan mo talaga mapabilang sa isang community or group na kung saan matutulungan ka nila kung paano pa mas mapapalakas ang negosyo mo. Tandaan mo, your network is your network. Pangatlong strategy na po pwede mong gawin is make your brand or business available to everybody. Anong ibig sabihin nito? Kailangan na-access ka nila offline and online. Paano, Boss RDR, kung meron lang akong simpleng food business, paano ako magiging nationwide? Maliit lang naman ang negosyo ko. You have to think outside the box para mas makilala pa yung negosyo mo. Siyempre, ang end goal natin is makilala talaga tayo nationwide or better, internationally. So, anong ibig sabihin? Recreate your business. You have to create a product wherein po pwede itong maging available sa napakaraming tao. Example, meron kang kainan na negosyo. Po pwede bang mag-create ka ng merch out of your karinderya business? Po pwede. Po pwede ka ba mag-create ng souvenir out of your simple business? Yes. And partner it with content creation, siguradong papatok ito nationwide. Anong ibig sabihin? Branding is the best business strategy ngayong 2026 para mapalaki mo ang negosyo mo. So, ibig sabihin, you have to create a product that can be available to everybody. Ibig sabihin, pwede nilang bilhin ito sa lahat ng mga marketplaces. Marami nang gumagawa ngayon. May kainan sila na negosyo, meron silang tindang merch, meron silang tindang souvenirs na pwede rin i-check out online. So, ikaw, ano pa yung mga business strategy na naiisip mo ngayon
At po pwede mo yung ilagay sa ating comment section at babasahin ko yan para ako din ay matuto sa inyo. So with that, maraming salamat mga boss and God bless sa inyong lahat.